Doc, patulong po. Tumaas po yung blood pressure ko nung nagsimula ako mag low carb fasting. Dati po medyo mataas na pero lalo pang tumaas. O kaya naman, Doc, wala naman ako dating high blood pressure pero nung nag-start ako mag low carb fasting, nagkaroon po ako ng high blood pressure. Ano po kaya ang nangyari doon? Akala ko po ba ay nakakapagpababa ng blood pressure ang paglo-low carb at fasting? Nakikita po natin ito minsan sa mga comment sections sa ating mga broadcasts, kaya tutugunan natin ngayon. Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor na nakabase dito sa Vancouver, Canada. Ako po ay tumutulong sa mga kababayan natin worldwide para ma-optimize ang health and wellness in a very natural and holistic way. Dito sa platform natin at sa aking website po, ang levelupwithdriris.com. Diyan matatagpuan yung mga free resources, mga free training workshops na hindi lamang po sa level up health, kundi po sa level up ng iba pang aspeto ng buhay. Kasama po dyan ang abundance or wealth, level up sa mental health, level up sa emotional wellness and relationships. So yung mga resources po natin na yan ay libre at kailangan lang ninyong pumili kung anong naangko para sa inyo. So balik po tayo dito sa tanong tungkol sa pagtaas ng BP, ng blood pressure. Bakit nga ba nangyayari yan? Unang bagay po na kailangan nating i-consider syempre sa mga ganitong pagkakataon is yung quality. The quality of the low carb and fasting that we're doing. Totoo bang low carb yan? Tayo ba ay talagang committed kay food guide? Kasi kung tayo po ay medyo pabanjing-banjing lang at paminsan-minsan lang din talaga naglo-low carb, then there is your answer. Especially kung dati kayong may mataas ng pressure tapos napansin nyo medyo tumaas lang dahil nag-low carb kayo pero hindi naman talaga kayo committed, then ask yourself kung ito ba talaga ay tunay kong ginagawa. Ngayon, kung ang sagot naman dyan ay talagang committed kayo, totoong naglo-low carb talaga kayo, totoong nagfa-fasting, pero in spite of that, tumaas yung blood pressure, then ang pinakamadalas pong dahilan dyan is because of electrolyte losses. So, anong ibig sabihin po nun? Tatandaan po natin na sa lifestyle natin, when we are transitioning from sugar burning, so yung karamihan po ng mga tao na hindi low carb ang pamamaraan ng pamumuhay, ang tawag sa kanila ay sugar burners. Nakadepende sila sa sugar, so glucose molecules, ito yung pinakamaliit na breakdown product ng sugar. Glucose molecules ang ginagamit nila bilang energy fuel. Ngayon, kapag ang isang tao ay mag-transition into fat burning, syempre, ang gagamitin pong fuel ay magbabago rin. And ito nga yung fat fuel, yung mga ketone bodies. So, pag nangyari po yan, kadalasan, ang magiging mode of excretion o paglabas sa katawan ng mga ketone bodies na ginagamit as fuel is through the urine. Kapag kainihi natin ang mga electrolytes natin, so with that fat burning goes the ketone bodies, and of course, water will get excreted, and with the water, also electrolytes. So, nandyan yung losses ng sodium, potassium, losses ng magnesium as well. So, kapag nangyari na masyadong marami yung losses natin, specifically ng potassium and magnesium, maaari pong tumaas yung ating blood pressure. So, ano po ang maaaring gawin? Kailangan nating i-replace ang mga losses na ito. Sa video na ito, in-explain ko po kung paano natin ma-replace ang mga nawawalang electrolytes na ito para po maiwasan yung mga side effects ng paglo-low carb. Katulad na lamang po ng keto flu, for example. Yung mga nakakaramdam tayo ng pagkamanhid, mga cramps, mga pagkahilo, minsan palpitations. Ngayon, kung ito naman po ang nararamdaman natin, yung pagtaas ng pressure natin, then it's important to top up on the 2 electrolytes. So, yung potassium po, pwede tayong uminom ng potassium na supplement. So, over-the-counter potassium, basahin lamang po natin ang label and we can take up to yung atin pong ceiling dose ng potassium, which is around 4,000 milligrams per day. Huwag pong susobra doon kasi pag sobra naman meron ding side effects yan, especially sa puso. And then for magnesium naman, we can take up to 500 milligrams a day. Side effect niyan, diarrhea. So pag nasusobrahan naman, maaring magkaroon ng loose stools. So iba-ibang formulation, iba-iba yung amount na nandun. Basahing maigi kung ano yung nakalagay na amount. And keep in mind yung mga upper doses, yung mga limits na nandito po. So for potassium is around 4,000 milligrams. For magnesium, again, 500 milligrams.
Kapag yan po ay na-address natin, we will see that the blood pressure will start to go back to normal. Siyempre po, kailangan ipagpatuloy natin yung paglo-low carb, yung pagfa-fasting. Nakakatulong din po ng malaki kung sasabayan natin eventually ng exercise. The exercise itself, we don't do specifically for the weight loss, but really for optimizing wellness, for helping improve yung mga certain medical conditions, lalo na po kung meron ng kasamang diabetes itong blood pressure problem ninyo, may kasama ng diabetes or fatty liver or gout, uric acid, high uric acid, exercise will really certainly help in these medical situations. So, yan po yung pamamaraan kung paano natin mapapababa ang ating pressure, and yan po rin yung dahilan kung bakit nangyayari yung tumataas minsan pag nagsa-start tayo ng low carb lifestyle. Sa patuloy na pagsunod ng lifestyle natin at replacement nitong mga electrolytes na importante, yung potassium and magnesium, and pagdadagdag din po ng exercise, we will see na mag-i-improve din ang ating blood pressure over the long term. Of course, for persistent symptoms, kailangang magpasuri sa ating doktor kasi minsan, in rare cases, there are other reasons for having high blood pressure. So, for persistent symptoms, kailangan nating magpagabay sa ating doktor, kailangang magkaroon ng laboratory tests, kailangan magkaroon ng physical exam. Kung kailangan po ninyo ng extra gabay, kailangan akong makausap, meron akong mga libreng Zoom meets, both for low carb and fasting and also for mental health. Saan po matatagpuan yan? Sa aking community. So, join lamang po sa aking community. Nandyan po ang link sa baba or sa taas, sa caption ng video. Join lamang po tayo dyan para makita natin yung link so that you can talk to me. I'm always wishing you holistic wellness. Stay healthy po and stay low carb.